A Guerrilla Podcast Syndicate production. In this podcast, she will share the day-to-day activities of the Philippine President and the biggest Malacanang story for the week. Inside Malacanang, kasama si veteran journalist Marie Eileen Taliping. Magandang araw mga kaibigan, ito na naman si Eileen Taliping para ihatid sa inyo ang mga kaganapan at mga aktibidad ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang. Sa kanyang regular na mensahe sa bayan tuwing Lunes, binigyan po ng deadline ni Pangulong Duterte ng hanggang sa susunod na linggo ang mga otoridad para sirain ang lahat ng mga nakumpiskang iligal na droga, partikular ang shabu, ecstasy, cocaine, marijuana at iba pa. Partikular na inatasan ng Presidente ang Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency at ang iba pang law enforcement agencies na in charge sa anti-drug operations. Like what you hear so far? Make sure you never miss a show by clicking the subscribe button now. This podcast is made possible by listeners like you. Thank you for your support. Now, back to the show. Sa ganitong paraan ayon po kay Presidente ay hindi ma-recycle na mga tiwaling pulis o yung tinatawag na ninja cops ang mga nakumpiskang iligal na droga at ibenta sa mga sindikato. Ang mga ninja cops po ay yung mga tiwaling pulis na pinagkakakitaan ang mga nakukumpiske na lang shabu at iba pang iligal na droga at ang maliit na bahagi nito ang ilalagay lamang sa kanilang official report. Halimbawa po, nakakumpiska sa drug raid ng 20 kilo ng shabu, ang sasabihin lamang o idedeklara lamang ng ilang tiwaling pulis ay 5 kilo ang kanilang nakuha at yung 15 kilos ay pagkakakitaan na at ibebenta sa mga sangkot sa illegal drug trade. Kaya naman po hindi agad sinisira ng mga pulis ang mga nakukumpiskang droga ay dahil po ebidensya ito sa korte laban sa mga naarestong miyembro ng sindikato o kaya ay drug suspects at maaari lamang itong sirain kapag natapos na po ang kaso. Dito po natutokso ang ilang mga otoridad at ninanakaw o pinupuslit ang mga ebidensya saka ibinebenta po sa labas. Dahil po dito, sinabi ni Pangulong Duterte na kailangang masira na hanggang sa susunod na linggo, next week, ang mga shabu at iba pang iligal na droga na nasa pangangalaga po ng mga otoridad. Kalimitan pong ginagawa sa pagwasak dito ay sinusunog sa isang incinerator sa Cavite. Umaasa naman po si Pangulong Duterte na kakatigan ng Korte Suprema ang kanyang posisyon bilang bahagi ng kanyang war on drugs. At sa kabila kasi po ng kampanya ng gobyerno sa iligal na droga, marami pa rin po ang nakakapuslit na shabu sa bansa dito sa Pilipinas at galing sa labas ng bansa dahil po sa sabuatan ng mga sindikato at ilang tiwaling opisyal ng gobyerno. Nakapagtataka kasi alam nyo po ba ngayon na panahon ng pandemic simula noong March, nakapagtataka po na may mga nasasabat pa at na kukumpiska ang mga otoridad na mga bulto-bulto ng illegal na droga sa kanilang drug operations, subalit yun nga lang, hindi po nahuhuli ang mga galamay ng drug syndicate. Kung sino yung nagdala dito, bakit na merong ganong kalaking halaga pero wala pong nai-report na naaaresto o na mga suspects. Kung meron man, isa, dalawa, ganun lamang. So, yun po, nais ng Pangulo na palakasin po yung kampanya laban sa illegal na droga at yung mga nakukumpiskang mga droga, shabu, ecstasy, cocaine man yan o ano, ay kailangang sirain sa lalong madaling panahon. So you want to start a podcast? Or perhaps you've already started one, but you're still unclear on how you can actually make this podcasting work. No worries. That's why we're here for you. We are Guerrilla Podcast Syndicate, powered by Kangaroo Fern Media Lab. Join our network. Contact us at info@kangaroofern.com because we're stronger together. Isa pang mainit na issue na tinalakay sa mensahe sa bahay ni Pangulong Duterte ay ang paggamit ng beep card sa transportasyon bilang bahagi po ng cashless payment para makaiwas po sa COVID-19. Hindi po nagustuhan ng Presidente yung ulat na pinababayaran po ng halagang 80 pesos ang beep card. Ito yung parang parang ATM lang na idadaan mo lang dun sa may machine at tutunog yun. Bukod kasi dun sa beep card, 80 pesos yun. Tapos, meron laman siya na 100 pesos at yun ang gagamitin mo sa pamasahe. Iniutos pa ng Presidente sa Department of Transportation and Communications na gawing libre ang beep card para sa mga ordinaryong Pilipino.
Naaawa po ang presidente sa ilang commuters noong nakalipas na linggo dahil hindi nila alam na may bayad po ang beep card at eksaktong pamasahe lang ang dala ng mga ito pagpasok sa trabaho. Ang iba po hindi nakasakay dahil walang dalang ekstrang pera, ang iba naman ay naglakad na lamang at ito po ay hindi nagustuhan ni Pangulong Duterte. Nabasa niya po, napanood yata niya mismo sa yung balita sa telebisyon kaya medyo nagpanting po ang tenga ng Pangulo dito. Hindi nga po nagustuhan ni Pangulong Duterte ang anya ay kakulangan ng information campaign ng DOTR sa paggamit ng beep card kaya kakausapin niya sa susunod na linggo si Secretary Arthur Tugade. Ito po yung sekretary ng DOTR at sa ngayon po ay suspendido ang paggamit ng beep card at hintayin natin kung may mga official ba na masasabon hinggil dito. Malikot po kasi ang isip ng iba nating kababayan, nila ay tiyak na mayroong kumita sa beep card na yan. Dahil hindi ito aaprubahan mula sa consortium kung alam na madedehado at magiging gatasan ang taong bayan habang dumaranas nga ang bansa ng COVID pandemic. Isa kasi po sa isinaalang-alang dito po ng Pangulong Duterte ay bakit kailangang singilin mo ng malaking halaga 80 pesos para sa isang ordinaryong manggagawa, no, na parang eksakto lang ang dinadala niya lagi baon sa trabaho ay malaki na po yung 80 pesos para makabili ka ng beep card. Kung yung pera mo ay eksaktong pamasahe tapos yung extra niya ay let's say pangkain niya sa buong araw na yon. Kung binili niya ng beep card, di hindi na siya kakain maghapon, di ba? Ganun po ang sakripisyo ngayon na dinaranas ng mga Pilipino. Marami po ang nawalan ng trabaho, marami po ang pumapasok kahit paano kahit na yung iba ay alam mo yun yung nakaltasan sila ng sahod or may pay cut, ganun. Marami pong kumpanyang gumagawa ngayon dito sa Pilipinas ng ganyan kahit sinasabi po ng Department of Labor na bawal po yan. We are Independent Podcast Network. We are Guerrilla Podcast Syndicate. Would you like to hear your brand while supporting quality podcasts? Contact us now at advertise@guerrillapodcastsyndicate.com. Samantala po, opisyal nang nagsimula ang klase dito sa Pilipinas nitong October 5 at agad po na nagbigay ng report kay Pangulong Rodrigo Duterte si Education Secretary Leonor Briones sa naging kaganapan po sa unang araw ng implementasyon ng distance learning o blended learning para sa 24.7 milyon ng mga estudyante mula sa elementarya at sa high school. Ito pa ang kauna-unahang pagkakataon na gawing paraan ng DepEd ang online sa pagtuturo at modular dahil nga sa banta ng COVID-19 sa mga estudyante. Hindi papasok po sa mga paaralan o sa classroom ang mga mag-aaral, bagkus ay sa bahay lamang ang mga ito para mag-aral ng kanilang aralin. At batay po sa report ni Secretary Briones kay Pangulong Duterte, may kabuang 24.7 milyon ng mga estudyante sa elementarya at high school ang nag-enroll para sa school year 2020-2021. Halos 100% po ang enrollment sa public schools at ang mababa lamang ayon kay Secretary Briones ay mga pumasok sa mga private school na mayroon lamang 2.1 enrollees. Kalahating porsyento lamang ito kumpara noong nakalipas na taon. So birin nyo po ang layo po ng diferensya. Ano po? Sa public schools, na yung mga institutions, 22.6 million po ang mga nag-aaral ngayon. Samantalang sa private school ay 2.1 million lamang yung enrollees. Ang layo po ng agwat. Sinabi po ni Secretary Briones na marami ang hindi nakapagpatuloy dahil nawala ng trabaho ang mga magulang at kabilang mga po dito yung mga overseas Filipino workers na napilitang umuwi sa bansa dahil naapektuhan din ng COVID pandemic ang kanilang trabaho sa abroad. Maging yung mga estudyante na nasa ilalim po ng alternative learning systems katulad ng working students, out-of-school youth na nag-aaral lamang tuwing weekends, at yung mga hindi regular ang pasok sa mga paaralan ay bumaba ng husto ang enrollees ngayong pasukan. Ipinaliwanag po ni Secretary Briones sa Pangulo na ang koneksyon ng ekonomiya sa edukasyon, yan po yung epekto yung koneksyon ng ekonomiya sa edukasyon dahil yung mga nawalan po ng trabaho sa COVID pandemic ay hindi na nakayang pag-aralin pa ang kanilang mga anak ngayong pasukan. So, ang sabi po ni Secretary Briones, bagamat nag-start na po, nag-start noong Lunes, yung klase po ng mga estudyante ay maaari pa rin pong humabol yung mga gustong mag-enroll hanggang po sa susunod na buwan
buwan po ng Nobyembre. So yan po ang kabuuan ng ating edisyon sa loob ng nakalipas na isang linggo sa Malacanang, kaya't abangan po muli ako next week para ihatid sa inyo ang mga bagong kaganapan at mga aktibidad po ni Pangulong Duterte. Bago po ako magtapos, please i-like, share at mag-subscribe po kayo dito sa www.guerrillapodcast.com.ph para po sa mga susunod na episodes natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Please stay safe. God bless sa lahat kahit nakakaranas pa rin ang buong mundo sa epekto po ng COVID pandemic. Laban lang po tayo. Thank you for listening. Make sure to visit our website at www.guerrillapodcastsyndicate.com where you can subscribe to the show in Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, or via RSS, so you'll never miss a show. While you're at it, if you found value in this show, rate and review this podcast and share it with your friends. You can also join the conversation with Guerrillas RV on Facebook, Twitter, and Instagram. Please consider on making a donation to help us keep making the podcast you love. If you have any questions, feel free to reach out to us. A Guerrilla Podcast Syndicate production.